Hello guys. So, habang nanonood ako nito, creator of Booking.com, how to build a $140 billion empire, si Jeff Hoffman. So, may na-explain siya dito na there is so many information na kumakalat, diba? Parang merong mga evil eye, work in silence, don't share your idea hanggat hindi mo pa nagagawa. Pero this guy told in this interview na sa Silicon Valley daw, alam niyo yung Silicon Valley guys? Yun yung unang lugar kung saan lahat ng mga billion dollar tech companies doon nagsimula. And the reason daw na kaya sobrang successful nung Silicon Valley is because they let people socialize with each other. So, kinikwento niya dito na pagka daw ikaw nagpunta sa isang restaurant sa Silicon Valley, kunwari dalawa lang kayo, di ba? So, dalawa lang kayo, you'll ask for table for two, pero ilalagay nila kayo sa table of 10 na merong 8 people na nakaupo doon. So, meron lang dalawa na bakanting upuan. And they do that for the purpose na para makipag-socialize ka sa ibang tao. He is telling here na if ganun yung nangyayari daw, and since nasa Silicon Valley kayo, everyone is just curious about something na meron silang problema na sinasolve sa company nila, ganyan-ganyan. So, sa pakikipag-interact mo daw sa ibang tao, yung solusyon dun sa problema mo is pwedeng ma-solve. Kunwari ako, may problema ako sa isang website. Tapos, yung isang tao dito sa table na yun, di ba? Kasi, dalawa lang tayo eh. Tapos, merong 8 tao dito na hindi natin kilala, stranger. Pero dahil nag-uusap tayo, shinare ko sa'yo na, meron akong ganito, sinosolusyonan ko, hinahanap ko yung tamang sagot para maayos ko yung problema ko dito. So, habang nag-uusap daw tayong dalawa, yung 8 dito, pag may nakarinig doon na, nasolve ko na yan Eto, ganito ginawa ko, ganyan ginawa ko. Tapos, since tinulungan ka niya, di ba? Okay, so, you're grateful, you're thankful, you try to reciprocate the energy. So, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Ikaw ba? Ano ang pwede kong maitulong sa'yo? So, syempre, everyone has their own problems naman eh. Hindi naman pwedeng walang problema ang tao, di ba? Yun yung sarap ng buhay eh. Meron tayong sinosolusyonan. Meron tayong nilulook forward na ma-accomplish natin, na maitapos natin, matutunan natin, malampasan natin. That's the beauty of life. Kung ganun mo siya titignan, you'll enjoy every single problem na makakaharap mo dito sa mundo na to. And that is a plus points to you. Kasi kung ikaw, and sinasabi nga natin, di ba, na problems are always there. So, kung kada may problema ka, nababad trip ka, ikaw lang din yung papangit. Pero kung you see the problems as challenges, as something to look forward na, yun, meron na naman akong titripin. Meron akong sosolusyonan. Sa problema na ito, marami akong makikilalang tao. Marami akong salamuha. Marami akong matutulungan din. Kasi kung ikaw magtatanong, you let other people ask you din, di ba? Kasi kung ikaw nagtanong ka sa isang tao na tingin mo alam niya to, pero lumabas na hindi pala niya alam. So, give them chance to ask you din in return of you asking for their help, di ba? So, ganun lang. Reciprocate lang. Kung hindi ka niya natulungan, you ask for help pa din. I mean, kung hindi ka niya natulungan, you ask if you can help them naman. Kasi, maybe next time,
you ask another thing, di ba? E di ngayon, meron ka na plus point sa kanya na you're a helper. Kasi, if you're an, kung matulungin kang tao, the world is your oyster. If people know you na matulungin ka, everyone will be so glad to help you din. So, yun yung isa sa principle ko na kung ikaw madamot, kung anong meron ka, yun lang meron ka. Pero kung ikaw mapagbigay, magiging mapagbigay din sa yung ibang tao eh. 'Di ba? So, ayun. Yun yung kinikwento niya dito na hindi ko lang magets kasi kung bakit yung ibang saying dito sa social media eh, meron pang evil eye, wag daw ikwento yung mga plano, nababalis, yung mga ganon, di ba? Kasi, bakit hindi tayo nagpo-prosper as a country? Baka dahil doon. Bakit may mga mahihirap? Kasi yun yung motto nila. Kasi ang alam ko sa taas talaga lahat sila nagtutulungan. That's how it is. So, since yun yung impacts ng dalawa, di ba? So, etong side na to na hindi nagtutulungan, everyone's just doing their own business. Wala. Andiyan lang talaga sila. They don't exceed the level of people na merong teams na willing makipag-help, makipag-coordinate to other people, di ba? Ibang-iba yung ibang-iba yung mga nararating ng mga taong matulungin, open. Ayun. So, yun lang. Nagtataka lang ako kung bakit merong mga ganon. Are those just false propaganda para ma-divide yung humanity, di ba? I guess we should normalize na we should accept na we are social animals na we thrive sa team. Kailangan tayo tulong-tulong. Kaya nga mas maganda kung malaki yung pamilya mo eh, tapos napalaki mo may pagkakaisa-isa na nagtutulungan. Sobrang ganda nun. Tsaka wala namang company na one-man company eh, di ba? Lahat ng malalaking bagay requires ng maraming tao. So, kung ikaw hindi ka pa marunong makipag-usap sa paisa-isang tao, paano mo nalang ma-handle yung libo-libong tao? Diba? Pero kanya-kanya namang trip din eh. May mga taong introvert talaga. Pero all I'm saying is, kung gusto mo talaga na mas ma-enjoy yung buhay, makisalamuha ka talaga. Kasi speaking as an introvert, I've been introvert all my life. I'm just trying now to explore the world. I'm just trying to open up myself to the world right now. Kaya ako to ginagawa. Kaya ako nagsa-social media. Para pagka nakita ako ng mga nanonood sa akin, they know me already. They know my intentions. They know how I speak. They know me. Hindi yung kasi meron di ba na parang syempre pag di mo kilala medyo defensive ka, you're trying to protect yourself. Yun talaga yun. Instinct ng tao yun. We should prioritize defending ourselves from strangers, di ba? Kasi yun yung nakasanayan. Pero if masanay din tayo na maging open sa lahat, alam niyo yun, kung mabait lang lahat ng tao eh, no? Mas masaya ang buhay eh. So guys, open up yourself, talk to people. Wala naman masamang mangyayari sa'yo kung hindi ka naman masama, di ba? You just ask nicely. You practice proper communication.
the use of words, be curious, don't judge. So ayan. Ano pa ba? Ayun lang. So, itong episode na to is to remind everyone that it's okay to open up, guys. Huwag kayong maniwala sa evil eye. Mas malaki ang maitutulong sa inyo ng pag-open up kaysa binabaliw niyo yung sarili niyo kakahanap ng solusyon mag-isa. We need to be in teams, guys. Kailangan magkaisa tayo. So, yun. Ingat kayo, guys, and I love you all. Bye-bye.